Paano mag-apply? Well, hindi ganun kadaling mag-apply. Hindi ganun kadaling maghanap ng employers. Dito sa Hong Kong, kailangan mo magkaroon muna ng patience sa sarili. Yan ang lagi kong sinasabi, patient. Kasi yan po ang importante sa atin. Hindi ibig sabihin nag-apply ka na today, bukas, may employers ka na. Hindi po ganun. Dito, ini-interview namin din sa employers, ini-interview din namin sa helpers. Kasi kayo po yung makakakuha ng employers. Hindi ho kami. Kami po ang daan lang kung paano ayusin ang documents at maghahanap ng employers para sa inyo. So, ito nga guys, i-continue ko yung part 1 na sinabi ko kanina, yung salitang patient. Huwag po tayong mangungutang sa bangko. Iyan po ang delikado dito sa Hong Kong. Isa po yan na reason kung bakit na-terminate sa helper. Isa din po yan kung bakit may nagpapakamatay dahil sa utang. Huwag po tayong makipagkaibigan sa mga taong alam natin utangyera. Huwag po tayong magpapagamit ng pangalan kasi pag tinakbuhan tayo, blinak tayo, wala na tayong magagawa. Kasi pangalan mo yan, under sa pangalan mo. Once na nangyari yon at hindi ka nakabayad, mati-terminate ka. That is the lesson learned. Hanggat kaya mo, huwag kang mangutang. Pwede kang mangutang kung kamag-anak mo na lang utangan mo. Kasi po, pag ginawa mo yan, mawiwili ka mangutang. Pag di mo na bayaran, bye-bye. Sisingilin ka ng kolektor. At saka pangalawa, kailangan natin mag-keep ng savings. Pera natin. Pera mo, ikikip mo yon tuwing salary mo. Ang salary po ng Hong Kong, once a month lang yan. Yung once a month na yun, sa 4,990 na salary mo, ikip mo. Paano mo siya i-budget? Siyempre, huwag kang maluho. Gusto mo magluho kung nakaipon ka na. Hanggat wala ka pa naiipon, huwag kang magluluho. Kasi may inganyo ka, magagaya ka sa ibang mga Pilipina na puro luho lang ang ginagawa. Pwede, kung mayroon ka naman matambayan, boarding house or bahay na kakilala, dun ka magtambay. Much better pa nga yung nag-hiking, nag-swimming, pero i-keep mo din sa sarili mo yung safe ka. Hindi yung porket nag-hiking ka na, mamaya nalaglag ka, di patay ka. Huwag ganon. Mag-hiking ka to safe lang. Hindi yung mag-hiking ka dahil gusto mo lang. Baka mamaya nag-hiking ka, lasing ka, tigok ka dun. Huwag ganun. Hanggat maaari, ingatan mo ang sarili mo dito sa Hong Kong. Sa pag-abroad, ingatan mo yung sarili mo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Wala kang malalapitan kundi sarili mo. Tandaan ninyo, ang salary natin, once a month lang yan. Hindi tayo ATM na lagi tayo magpapadala. Kung ako sa inyo, yung 4,990, yung 2,000, i-keep mo yun, savings mo. And then, yung 1,000 or 10,000 pesos, ipadala mo sa Pilipinas. 10,000 pesos or 15,000 pesos. Sa atin, mga kababayan naman natin sa Pilipinas, huwag po ninyong abusuhin ng mga kamag-anak sa ibang bansa. Okay. Isipin ninyo, ang pagkinakain ng mga yan dito sa ibang bansa, kung sino nakaka-relate nito, minsan ang ulam sardinas. Minsan naghihingi na lang ng mga gulay sa mga kakilalang may tanim para may makatipid sila. Hindi nyo alam, nagde-day off sila, noodles pa lang kinakain nila lunch. Pero kayo, nagkakarni kayo. Sila, hindi sila nagkakarni. Nakakain sila ng karni kapag nakikahalubilo lang sila sa mga party-party o kaya ang employers ay
may party-party o kaya nagbigay sa employers ng ulam niyang karne. Huwag po natin abusuhin ang ating mga kababayan. Pero, yung sarili mo, ingatan mo, lalo na sa utang.